Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ng News 5. Tungkol ito sa pagsampa ni Senator Risa Hontiveros ng cyber libel complaint sa Prosecutor's Office sa Manila laban kay Karine o Michael Maurelio. Yon, sinampahan na siya ng cyber libel at ito may bloodbath na tayong mapanood o si Atty. Topacio ba, di ba naghamon siya kay Senator Risa na sampahan niyo ako ng kaso, Senador Risa, para mailabas ko ang aking mga ebidensya. O ito, sinampahan na ni Senator Risa ng cyber libel complaint si Atty. Ferdinand Topacio. Ito na yung kopya ng Republic of the Philippines, Department of Justice, City of Manila, Office of the State Prosecutor. Okay. Ana Teresa Navarro Hontiveros Barakel, complainant. And then respondent Michael P. Maurelio. Yon. Si Karine, ito na, si Karine. So, sa isang papeles, nag-iisa lang si Karine. Tapos, sa isang papeles din, ito, Ana Teresa. So, separate sheet o separate complaint itong reklamo laban kay Atty. Topacio. Ana Teresa Navarro Hontiveros Barakel versus Atty. Ferdinand Topacio at yung mga vloggers. I-separate ko na lang na vlog, pagpapaliwanag yung mga vloggers. Dati 12 na vloggers, ngayon medyo bumaba. So, complaint affidavit. Yan, nandyan yung mga Anyway, so, napagbigyan na itong kahilingan ni Atty. Ferdinand Topacio nga sampahan nyo ako ng kaso. O yun, sinampahan. So, to me, hindi, kasi batikang abogado na itong si Atty. Topacio. Puros mga malalaking kaso ang hinahawakan niya. So, ito ngayon, yung pahayag niya sa kanyang programa, ano bang istasyon yung programa niya? It's a pattern already. 3 beses na daw Pangatlo na itong kay Karine. Isa dyan yung Parmali, isa dyan yung kasama niya si former Congressman Jing Paras. So, 3 beses, it's a pattern. Anyway, magkakaalaman. Ang problema lang dito, once na nasa korte na, magiging tahimik na. So, hindi pala tayo hindi tayo makakapanood. Akala ko makakapanood tayo ng bloodbath. Ngayon lang simula. But once na isampa, depende pala sa prosecutor. Kung makakita siya ng probable cause, isampa sa korte. Pag hindi naman, i-dismiss kagad. Yun, pwede nating malaman kung may sasampa na kaso sa korte. Ito kasi sa piskalya pa lang. Ganyan po ang ating sistema. So, required si Atty. Topacio, si Karine na mag-submit ng counter affidavit. Pag-submit ng counter affidavit, ma-furnishan
sina Senator Risa, mag-reply sila. Yeah, reply. And then yung reply ni Senator Risa, paparnisan sina Attorney Topacio at itong si Karine, mag-counter reply. Yun. After that, for resolution na ng piskal, depende na sa piskalya kung probable cause. Ngayon, hindi na probable cause tumaas na yung standard, certainty of conviction. Kasi nung una, probable cause, maliit lang na konting hint lang na baka nagawang krimen, yun, isampa na. Sa dama ng naisasampang kaso sa korte, nagkakaroon ng backlog sa korte, ang daming So, itong panahon ni Secretary Boying Rimulya, para hindi naman mapuno ang kaso, ang ating mga korte, tinaasan nila yung standard ng tinatawag na certainty of conviction. So, mas malakas na ebidensya ang kailangan. So, kay Attorney Topacio, tingin ko walang problema niyan. Kayang-kaya niyang depensa ng kanyang sarili, abogado Si Karine, Michael Maurilio, I believe bago siya nagsalita, nakahanda na rin yung kanyang mga abogado. Expected na yan kasi napaka malaking pasabog yung sinabi niya. So dapat maano siya, may convincing proof niya na yung mga sinasabi niya is Kasi kung wala ay mahulog siya sa cyber libel talaga. Mapaparusahan. But tingin ko may sinasandalan na malaking tao si Karine. Hindi siya basta-basta lalabas ng ganon, magsasalita. Kasi binabangga niya isang senador mabigat yung kanyang paratang. So bago niya ginawa yon, mayroon na siyang assurance. Ang kanyang future, finances ba, at yung kanyang legal battle, ito na nga. So, good luck, Karine and Attorney Topacio sa laban nyo kay Senator Risa Hontiveros. Hindi na ako isinama ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang final list ng ididemanda niya. I'm confused. Dapat ba akong magpasalamat o dapat siyang mag-sorry sa akin? So ito po yung final list ng mga vloggers na sinampahan ng kaso ni Senator Risa. Nung nagpunta siya sa opisina ng NBI, 12 vloggers yung napangalanan. So dito, ito na yung mismong kopya ng complaint, counter affidavit complaint. Affidavit complaint pala. Complaint affidavit na isinabmitir ni Senator Hontiveros sa Manila City Prosecutor's Office. Ito na, Ana Teresa Navarro Hontiveros Barakel, complainant, versus ito yung mga sinampa ng kaso. Attorney Ferdinand Topacio, number 1. Byron Cristobal alias Banatbay, pangalawa. Jeffrey K. Eric Celes, number 3. Crisette Kifi Chu, number 4. Jose J. Sonsa, number 5. And Alex Distor alias Teo Moreno, respondents. So 6 na mga vloggers. Makonsider bang vloggers si Attorney Topacio? Kasi palagi siyang nagsasalita naman sa programa niya. I don't know kung vlogger. Basta 6. Yung 12 nga mga vloggers
na kasama sa request for investigation ni Senator Risa, wala noon si Attorney Topacio. Okay, ang hindi sinama, yung maalala ko lang si Sas Rogando Sasot, si Rob Rances, Old School Pinoy, sino pa ba? Joey Cruz, tama. Joey Cruz, wala dito nakalimutan ko na yung iba. So, confused daw si Sas. Dapat ba siyang magpasalamat kay Senator Risa or dapat humingi ng sorry si Senator Risa kay Sas? Or sa mga ang isang apektado ay si Dr. Rob Rances. Kasi sabi niya, yung mga latest post niya nung nalaman niyang kasama siya sa NBI request for investigation, sabi niya, mag-ilang buwan pa lang akong nag-vlog, 4 or 5 months pa lang ako, nagko-comment man lang ako, o opinion ko lang sa lahat ng mga post ni Dr. Rob Rances. May disclaimer siya, this is just an opinion, sabi niya. Nababantayan ka, opinion lang niya yun. Kaya nung isinama siya ni Senator Risa Hontiveros doon sa kanyang request for investigation, nag-react siya. I'm just a father, sabi niya, I'm just fighting for the right of my children. Bakit niyo ako isasama? So ang dami niyang post tungkol niyan. Ngayon na hindi na siya kasama sa final list, katulad ni Sas, matutuwa na yon. Hintayin natin yung kanyang Sige, mag-comment kayo. Kung ako si Sas, magpasalamat na lang. Kasi alangan naman mag-sorry ang senadora. Or mas maganda rin kung mag-sorry ang senadora, hindi happy ang lahat. Kaya lang malayo siyang mag-sorry. Kaya kung ako sa iyo, Miss Sas, magpasalamat ka na lang. Wala mang mawawala sa iyo kung magpasalamat ka. Okay, tingnan natin dito sa mga people who reacted. 9,200, 7,400 ang tumatawa. Sino bang tinatawanan nila? Si Sas o si Senator Risa? Tinatawanan And then, mga comments. Edwin Beher, sabi niya, grab a popcorn, eagerly waiting for Attorney Topacio's reply. Yes, talagang na-vlog ko na kanina. This is a real bloodbath between Attorney Topacio and Senator Risa. Talagang nakahanap ng katapat. Batikang abogado noon.